Good news mga kaibigan dahil may bagong inilabas ang BIR na memorandum and that is RMC 47-2026. So ito po yung memorandum na to ay sinimplified niya yung guidelines and procedure in business closure and cancellation of registration at BIR. And ang good news, ito ay 3 days lang release ng iyong certification if wala kang mga existing open cases and LOA. Okay, tara samahan niyo ko hanggang sa dulo at akin po kayo i-guide about this newly released issuances. Okay, so ito po yung RMC 47-2026. So, under Section 2, ang coverage po nito ay, of course, lahat po ng mga individual taxpayer engaged in trade or business or in practice of their profession in private. Okay? Whether ito ay mga sole proprietor or mga mixed income earner. And then number 2, ito yung mga non-individual taxpayers including corporation, partnership, joint ventures, association, cooperative, and other juridical entities na registered din sa BIR. Number 3, ito yung state and trust, like mga government agencies and financial institution. At yung mga business taxpayers na classified as micro, small, medium, or large taxpayers. Okay, so kung pasok kayo dito, ito ang ating guidelines na paano na ngayon mag-close. Dati kasi marami yung requirements, medyo tedious yung process nila, procedure nila. So itong memorandum na to, pinagaan niya yung pag-close ng business. Okay, so ano yung mode ng filing ng ating business closure? So one, of course, andyan yung typical na pupunta ka doon personally, okay? Pero pwede na rin na mag-email ka. I-email mo dito yung mga requirements, then, so ito yung email address, RDO_, tapos yung RDO code, then css@bir.gov.ph. So, antayin mo na i-acknowledge ng BIR yung sinabit mong application, dapat may ma-receive doon sa email mo. Okay? Or pwede mo rin idaan through the electronic facilities ng BIR, like yung PRRA, o ito yung nasa website dito ng BIR. And another one is through Chorus. Okay? So, if ever na magmamanual naman kayo, kung ayaw nyo to na pumunta na makikipagsapalaran kung may available to bang slot, at saka ngayon is puro online appointment na ang BIR, lalong-lalo sa registration or the client support section. So, mag-book na lang kayo ng inyong e-appointment. Madali lang naman ito, hanapin nyo lang ito sa website ng BIR, hanapin nyo lang po itong link na to, yung book via e-appointment, i-click nyo lang po yan and then sundan nyo lang yung instruction. Okay, so once na napasok mo yan, piliin mo lang yung corresponding transaction mo. Of course, ikaw ay sa may client support section mo na mag-start ng closure. Doon ka sa section na nag-register, dyan ka rin mag-close. So, scroll down mo lang po yan, makikita mo dyan yung apply for closure of business or cancellation of registration. And then, you can also view the checklist of documentary requirements here and you can book na. Okay, so, pag-click nyo yan, fill upan nyo lang po yung mga mandatory field na kailangang fill upan para mabigyan kayo ng, at then pumila kayo ng available na slot or schedule, and then i-print nyo po yung schedule na nakuha ninyo, at may marireceive pa rin kayo na confirmation sa inyong email. So, napaka-importante ng email. Okay, so tip ko lang po yan. Okay, so, ano nga pala yung mga documentary requirements under this new memorandum? Of course, basic naman po yung BIR Form 1905. So, make sure na yung version 2025 ang gagamitin ninyo. 3 pages po yan. So, ito po yung tsura ng first page. And then, makikita nyo po doon sa baba ng pangalan ng form na 1905, nandyan po yung version niya. Okay? So, another requirements is yung list of ending inventory goods and supplies. Kung meron kayo, kung wala naman, di ilagay nyo lang na no inventories. Kasi kasama yan sa checklist ng requirements. Ang walang binigay na particular format ng BIR, siguro pwede naman gumawa nila kayo sa inyong format, or kung meron man format na nire-require yung BIR, pwede naman kayo mag-ask sa district office kung saan kayo registered. Okay, so next requirements is the submission of unused invoices
and other supplementary documents like yung mga receipt and then other accounting forms. Okay. So, isasubmit nyo to using this form Annex D. Okay, next requirements, of course, you have to submit or surrender the original BIR permit and notices issued sa inyo. Okay? Kapag iyon ay nawala ninyo, magbabayad kayo ng penalty, 1,000 each document. Pag resibo naman or booklet naman nawala, iba naman ang price ng computation on. So, ito po yung COR o yung BR Form 2303. Depende kung ano yung kulay na existing sa inyo, yung yellow or itong kulay blue na. And then yung as for a receipt or itong NERI, notice to issue receipt and invoices. So, either man yung orange or ito yung meron sa inyo, isusurrender nyo po yun. Pati na rin yung inyong latest authority to print at saka yung mga unused na booklet. Okay, so pag hindi kayo yung nagpa-process, hindi yung may-ari nagpa-process, kailangan ng original SPA, and then board resolution or secretary certificate kapag non-individual, at kapag patay naman na yung may-ari, kailangan ng death certificate and any competent document na nag-authorize doon sa executor na siya yung authorized na maglakat ng closure. And syempre, hindi natin kakalimutan yung ating mga valid IDs. Okay, to check the identity nung nagpa-process. Okay, so itong RMC na to, ayan, makikita nyo sa section 4 yung mga binanggit kong requirements. Ayan po siya. Hindi nakasali dito yung books of account, hindi naman nila hinihingi yun. Okay, so sa section 5 naman, so maaari ang tanong ninyo, paano yan, close na ako, do I have to file pa rin yung mga forms and return na kailangan i-file? Well, yes. Hanggat hindi pa po na i-indate yung form type ninyo sa BIR, kailangan nyo pa rin siya i-file para hindi siya mag-generate ng open cases. Okay, so halimbawa, hindi pa tapos yung taon, pwede mo na i-file yung ITR mo, pero yung short period tax returns lang. Okay? Pero in the case naman na na-submit mo na yung mga closure requirements mo, kompleto na, in-acknowledge ito ng BIR at may proof ka, so, kailangan si BIR i-indate na nila yung mga form type mo para hindi na mag-generate. Ngayon kapag in the failure of the BIR na ma-indate yun o ma-close yung form type mo at ikaw ay nakapag-submit na ng kompletong requirements mo for closure and na-acknowledge nila, so whatever open cases generated after that, that is considered as invalid open cases. So, hindi kayo dapat ma-subject for penalty dyan kasi hindi nyo naman kasalanan. Hindi nyo rin naman trabaho yun na i-close or indate yung mga form type ninyo kasi si BIR lang po ang may access para gawin nyo. Okay, so kailangan tatabi nyo po yung inyong confirmation or acknowledgement na nakuha nila, yung inyong application for closure. Okay, so ano naman ang epekto nito sa atin kapag tayo ay nag-close na or nag-cancel na yung ating registration? Okay, so ito po, makikita nyo naman sa page, I think this is page 3 na. Kasi ayan na yung firma ng commissioner. Okay, so ito, sinasabi nyo na pala yung mga micro classification o yung qualified or considered as micro taxpayer, hindi na required sa mandatory audit. Okay, kaya exempted po tayo doon. Okay, and then yung katulad na mention kanina, once na i-submit na natin yung ating complete application, i-indate na nila yung ating form type, and then kapag once na okay na yung ating closure, yung ating team or yung ating taxpayers classification as sole proprietor or professional, dapat nagiging close na yung status nun. Pero yung team, hindi yun ika-cancelled ha. Yung business mo lang makuklose ang maka-cancel but not your team. Or as long as buhay ka, whether may business ka, may pinagkakitaan ka pa or wala na, still your team is your lifetime number. Okay? So, what else about this memorandum?
Ito naman po doon naman sa case ng mga taxpayer na may mga existing open cases or LOA, kailangan pa rin isettle yun. Okay? So, kapag wala kayo ng mga ganung open cases or LOA, 3 days lang dapat ma-release na yung inyong certification. Okay, so yun ang kainaman. Mas mabilis na ngayon, hindi katulad dati na inaabot pa talaga ng weeks or worst months or taon. Okay, kasi dati, kaya medyo matagal ng ganun, hindi maisabit-sabit yung application for closure dahil may hinihingi pang barangay closure, DTI closure, cancellation sa SEC o kung saan ngayon government or nakaregister yung isang taxpayer, like sa mga SLURB, pag mga homeowners, or hinihingan pa ng mayor's permit, minsan sa mayor's permit napakatagal, napaka-cumbersome pa ng closure sa kanila. So, minsan nadidelay yung pag-close sa BIR dahil doon sa requirements na yun, kaya nahihirapan hanggang sa minsan tinatamad na yung taxpayer. So, this time, hindi na kita tamadin kasi sinimplified na in-stream pa yung mga requirements, kinat pa yung ibang requirements. And then, dapat talaga, once ang business niyo ay hindi na mag-operate at nakaregister ito sa BIR, huwag kalimutan na ipa-close kasi merong kaakibat po na problema yan pag hindi mo na-close. Tapos nagtuloy-tuloy lang yung open cases niya, hindi mo na-notify ang BIR na close ka na, kung hindi mo malang napa-indicate yung form type mo, kung sakali man hindi mo na ituloy pa yung process ng closure mo. Pero dapat at least napa-indicate mo yung form type mo. Okay? Kasi pag ganoon, if ever na in the future magkaroon ka ng mag-register ka ulit, mag-open ka ng panibagong business, o kaya nagbenta ka ng property mo, or bumili ka ng property mo, makita sa BIR na meron kang tax delinquency. Kailangan mo bayaran yun, kung hindi ka marirelisa ng yung certificate o yung e-car para mapatitulan yung property mo o yung lupa mo. Okay? So, ganun po yun. Kaya, importante na ma-close ninyo yung inyong business. Okay, so yung procedure natin, una po yan, talagang need mo mag-fill up ng 1905 and then secure ka ng verification or routing slip sa BIR para ma-check mo kung may mga open cases ka or mga iba pang kailangang bayaran. I-request mo yung printout ng open cases mo sa compliance section. And then proceed ka sa mga iba't ibang signatory dito sa routing slip para ma-clear ka. Okay, and then kapag kompleto na, clear ka, wala ka ng mga open case, submit mo na yung lahat ng mga requirements mo, lalo ng mga original, and then make sure na meron kang acknowledgement na na-receive nila yun or claim stub or claim slip. Okay? And then, after 3 days, huwag mo na siguro kayo para sigurado kung for release na yung inyong certification of closure or certificate of no tax delinquency. Okay, so may time naman kasi na hindi napipirmahan kaagad dahil absence yung ating revenue officer, dahil may mga prior meetings sa labas or activity BIR, pero ayan ang nire-record yung BIR na dapat within 3 days, mai-release na itong certification ako. Okay, so tip ko lang, make sure na kompleto yung inyong mga requirements bago kayo pumunta sa BIR. Comply nyo muna yung mga existing open cases if meron. And then, kung may mga penalties na kailangang bayaran nyo muna. And then, tip ko lang, mas maganda kung sa mga bangko bayaran. Mas mabilis kasi yung posting. At kung sakali man nagkaroon kayo ng error sa pagbabayad, mas madali din siyang ipakorect. Okay? Then, kapag may mga document kayo na nawala, let's say for example, nawala yung COR mo, yan, addition to that, I don't know kung hingan pa kayo affidavit of loss, pero maaaring wala na, kundi yung penalty na lang for lost document. And then, yan, secure online appointment para hindi nyo na kinakailangan pumila pa. Okay, so, this is all for now. I hope na nakakatulong sa inyo itong tutorial natin. Kaya, kung gusto nyo po ng mga ganitong klaseng tutorial, just click subscribe button and then paki-like and share na rin po. Okay? So, iwanan ko po isang napagandang verse na ito from the book of Matthew, chapter 10, verse 32. Okay, so until next vlog, thank you and God bless.